O ba'y nakakaramdam ng ganito? Yung laging parang may nakadagan dito sa shoulder mo. Or dito sa may bandang left side nitong balikat mo, Cubs. Parang namamanhid lagi. Huwag mong pabayaan yan, Cubs, ha? Although marami din naman ang sintomas sa pagkakaroon ng cholesterol build up or mataas ang cholesterol mo, Cubs, ito ang importansya na kahit papano naman ay paminsan-minsan kailangan nyong magpa-blood test, magpa-analysis or magpa-check up in short. Bakit? Itong pasyente, Cubs, paano hindi ito magkakwento? Ako nagtanong sa kanya, disclaimer ha, sabi ko, bakit ka nagpapagawa sa ganitong oras? Alas 12 ng hating gabi pero nagpapagawa ka pa rin ng sugar at lipid profile. Siyempre nagkwento na. Chismosong panot, Cubs. Nainteresado ako doon sa kanyang kwento. Sir, alam mo ba may nangyari sa amin last week ng pamilya ko? Na siyempre ang lolo mo naman. Kasi yung tatay ko, payat naman siya, sir. Walang iniinda na masakit except yung parang may nakadagan daw dito sa kanyang balikat. Wala lahat. Okay naman. Nakakatrabaho siya ng maayos. Pero inatake siya ng heart attack. Hindi na po siya na-survive at natsugi po siya. Kaya siya ngayon takot na takot, Cubs. Sabi niya, bakit? Kasi naramdaman ko yung gagawin sa tatay ko. Parang masakit bigla yung ganito ko. Yung balikat ko. Kaya pala napatakbo ka sa alas 12 ng hating gabi dito. Ano ba mga lalaman, Cubs, na kapag ikaw ay merong mataas na level ng cholesterol mo, triglyceride, good or bad cholesterol? Nakikita ba yan sa tao? Direct? Physically? Hindi, Cubs. Kaya nga ito importansya na kailangan nyo magpa-check up paminsan-minsan para magawang kayo ng analysis. Walang iba, kundi sa laboratory po malalaman yan. Madalas kong sinasabi ito, kabayan, sa totoo lang, na ito may tinatawag na silent disease pertaining sa bato. Ngayon naman, may tinatawag na silent killer pertaining yan, kabayan, sa pagbara ng ugat nyo, pagtaas ng kolesterol nyo. Totoo yan. Kahit ikaw payat, kabayan, kung ikaw nagkaroon ng inflammation, may plaque or build up na ng kolesterol dyan, unang atake, kabayan, hindi mo alam yan. Kasi nga, silent killer siya. Asymptomatic yan mostly na mga tao, kabayan, sa totoo lang. Pansin mo, baka may kakilala ka, payat pero na-stroke. Hindi ba? Although kahit sabihin natin okay sa genes, pero Cubs, kung ikaw bumara yan, may tinatawag, kasi pag nagkaroon na kasi yan ng plaque, baradong ugat, atherosclerosis kung tawagin, Cubs, siguro kung ikaw meron ng sintomas yan na pinapakita sa'yo, kagaya ng chest pain, yung mga ganyan, namamanhid yung balikat mo, nanlalamig yung mga kamay mo, bakit yung paa mo laging nagka-cramps, yung muscle dyan. Cubs, huwag mong baliwalain yung ganyan, ha? Etong pasyente na to, 25 years old, takot na takot. Baka daw magaya siya sa tatay niya. Kasi nga ganun daw parang may nakadagan daw siya, kaya siya napatakbo agad dito. May nakadagan daw dito. Tapos yung tatay niya parang yun nga, malamig-lamig yung kamay niya. Yun lang lagi niyang The rest, wala na. Walang masakit sa chest, wala lahat, Cubs. Nagtatrabaho ng maayos. Pero nung inatake, boom. Diba? Kaya mag-ingat kayo, kabayan, sa totoo lang. Kahit ikaw payat, pwede kang atakihin sa puso, kabayan. Ngayon, paano naman kami, sir? Huwag kayo maniwala, Cubs, sa ganito. Fat but fit. Cubs, kayo yung may tsansa. Higher risk talaga sa pagkakaroon ng mga ganyan. Yung excessive na weight nyo, na body weight nyo, kabayan, hirap na hirap ang puso mo dyan. Akala nyo, kahit natin nyo sa mga cardiologist. Ito, pinag-discussion. Pumunta ako sa baba kanina. Pina-explain ko sa kanya, sa aming medical. Ano ba yung masasabi mo sa ganito? Nagbigay ako ng mga questions. Siyempre, Cubs, for the knowledge and info lang din naman, kabayan, except sa mga binabasa ko mga literature at mga studies dito. Gusto ko makakuha ng mga pag-aaral din na ganyan. Sabi sa CardioSmart, o yung American College of Cardiology, ganyan ang sinasabi. Mostly na tao nagkakaroon ng baradong ugat, asymptomatic yan. Hindi mo alam kung saan bumara yan.
Ngayon, Cubs, kung ikaw, medyo abuso ka sa kalusugan mo, akala mo wala kang nararamdaman, pertaining kung saan banda, yung bara na yan, na mga cholesterol na yan, saan nag-build up yan. Alam mo ba, paano kung biglang nagkaroon ng inflammation? Yan kasi ang number 1, Cubs, inflammation. Ayan na. Diba? Lumawak na yan, Cubs. Barado agad dyan, Cubs. Hindi naman agad-agad yan, Cubs, na nagkakaroon ng bara agad dyan. Hindi. Yan ay naipon ng naipon. Paano kung tuloy-tuloy ka pa rin sa ginagawa mo o sa kinakain mo? Disclaimer. Ngayon, takot na takot tong pasyente na ito. Sinabi niya na, okay ba yung cholesterol ko? Okay ba yung triglyceride ko? Bakit? Sino ba yung doktor mo? Nasa Pakistan po kasi. Ay, wala pala dito ang doktor mo. Nasa Pakistan pala. Kaya ka nagkakraming dyan sa pagpapagawa ng na yan. Kaya, Cubs, pakiusap po sa totoo lang. Ikaw mismo ang nakakaalam dyan kung ano yung nararamdaman mo sa kalusugan mo. At ikaw lang din mismo ang nakakaalam kung ano yung mga kinakain mo, iniinom mo, at yung ikaw ba, ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo. Ikaw ba'y laging nakaupo? Ikaw ba'y laging gumagalaw? Cubs, tingnan mo to. Active na active ang tatay niya, pero bakit ganon? Inatake ng heart attack. Payat. Walang history daw yun ng mataas sa BP. Ay, naku. Nakakatakot, hindi po ba? Kaya nga silent killer. Cubs, base po sa mga nababasa kong mga literature, ito ang linya na sinasabi nila kadalasan. Cleveland Clinic, yung mga CardioSmart, Mayo Clinic, yung mga American College of Cardiology, marami pang iba kabayan na mga sources ng mga nabasa ko. Ang linyahan nila ganito. Highlighted po yung kabayan. Ang mataas na cholesterol is often called silent killer. Bakit? Because it usually no symptoms. Kaya ikaw mag-ingat ka, Cubs, Lalo na kung ikaw malakas ka kumain ng mga pagkain, alam mo na yan ay pwedeng magkaroon ng plaque or build up ng mga fats sa inyong mga loob ng arteries nyo, Cubs. Silent nga, Cubs, hindi mo alam. Bigla ka na lang matumba dyan, hindi mo alam. May bara na pala na ugat dyan. Kasi wala namang ibang talagang nakakaramdam sa sarili mong katawan, Cubs, kundi ikaw lang Wala ding nakakaalam kung ano yung kinakain mo. Maganda ba o hindi? Kung ikaw ba'y gumagalaw o hindi. Choice nyo po yan kung paano nyo pagandahin ang inyong kalusugan. Choice nyo yan kung paano magiging healthy ang inyong kalusugan. Kasi, Cubs, sa totoo lang, frankly speaking, hindi naman yung doktor mo ang mismong nagpapagaling sa'yo Ikaw mismo. Sa totoo lang. Kasi kahit naman yung doktor mo, ibinigay na lahat sa'yo. Mga pros and cons. Pero anong ginagawa mo? Lahat ng bawal. Ngayon pagpunta mo sa doktor mo, sinasabi mo, ginagawa mo, sinusunod mo siya. Magtataka doktor mo dyan. Hindi yan maniniwala, Cubs. Totoo lang. Bakit di ka gumagaling kung ginagawa mo yung sinasabi ko? Bakit mas lalong parang lumalala? Dahil, marami yung tanong. Kala mo, alam ng doktor yan. Okay, Cubs. Isang awareness lang po ito, kabayan, nanaway. Alam nyo yun. Ingatan nyo po yung kalusugan nyo. Okay? Wala pong ibang kayamanan dito talaga, kundi ang ating kalusugan. Diba, Cubs? Mag-ingat kayo. Sinasabi ko sa inyo. Kaya paminsan-minsan, ulitin ko. Kailangan mong malaman kung gaano kataas ang cholesterol mo sa katawan mo. Yung feeling mo parang, payat naman ako Kaya okay lang. Normal siguro ang cholesterol ko. Hindi mo masabi. Sa totoo lang. Okay? Awareness is the key, kabayan, Hindi mo alam talaga. Hanggat hindi mo syempre nakikita dun sa analysis mo kung yan ba talaga. Nasa normal range talaga yan. Walang iba kundi syempre sa laboratory, Cubs. Okay? So God bless everyone. Alagaan niyo po yung kalusugan niyo, Cubs, Bye-bye.